Batiin mo po yung katabi mo ngayon. Good morning, kapatid. Good morning. Amen. So, salamat po sa ating worship team. At salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ano po? At tayo ay muli nagtagumpay sa umagang ito. At tayo ay naririto at nagsiselebrate ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? So, ay, praise God. Medyo, ba't ganun po? Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin kahit ilang beses na. At napakaraming beses na. Pero, sige po, diretso po tayo sa message natin or sa passage po natin sa umagang ito. And let's read. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Ayan. So, ito po yung verse natin para po sa Sunday na ito. Sabi po dito, "May the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow just as our love for you overflows." Ano po, sa Tagalog, sa hindi po natin siya sabi dito, naway pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. So tayo po ay yumukot manalangin sa umagang ito. Father God, we thank you and we bless you, God, sa iyong kabutihan sa aming buhay. At sa buong linggo na kami iningatan mo, Panginoon, salamat, O Diyos, sa iyong habag at biyaya sa amin. You have sustained us, God, for the past few days, Panginoon. And right now we are here because of your grace. Lord, right now we are here because of your love for us, Panginoon. And kami rin ay naririto, Panginoon, dahil sa aming pag-ibig sa iyo, O God. Kaya kami po, Panginoon, nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, ng biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin sa buong linggo. And Lord, salamat sa umagang ito na muli kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. Lord, we pray for you to open our hearts and our minds, Panginoon, and to truly receive, Panginoon, yung mga salita mo na may kagalakan sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon. Bless your word this morning. Bless me, Father God, and be with every one of us, Panginoon. And ibuhos niyo po ang karunungan, katalinuhan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang verse po natin is isa lang. Napaka-short, very short and simple, straightforward. At ito po ay liham, no? Ito po ay isa sa mga or isang part ng liham ni Apostol Pablo sa sa church ng Thessalonica. And dito po nabanggit niya doon sa prayer niya. Sa Tagalog po, sabi dito, naway pasaganain, at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. So this is Paul's prayer for the church of God in Thessalonica. And napakaganda po ng panalangin niya. Kasi ang sabi niya dito, pag-umapawin, pag-umapawin, pasaganain ang alin po ang pag-ibig sa isa't isa. Amen. Ayan nga po yung welcome song natin kanina is "Oh, I love you with the love of the Lord." Amen. "Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord." Sana po, minimin po natin kanina yung kanta habang kinakanta natin at kinakamayan po natin yung ating mga kapwa mananampalataya. And sabi ko nga po, napakaganda ng panalangin na ito. And I hope na meron po sa atin, I hope actually po na lahat tayo ay nananalangin ng kagaya ni Paul para sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi lang po para sa gawain ng Panginoon, kundi siyempre po sa gawain ng Panginoon ay nandun po yung ating mga kapwa mananampalataya. And sa magawain din po ng Panginoon, minsan po ay or in our daily lives, we encounter people na unbelievers. Kaya po sabi dito, or hindi pa mananampalataya. And Paul placed an emphasis dun po sa salitang sa lahat ng
tao. Hindi lamang po sa kapwa natin mananampalataya. Amen? Amen po ba? Amen. Dapat po, nagpipray tayo, pinapanalangin din po natin na mag-umapaw sa pagmamahal sa loob po ng simbahang ito. Amen. Dito po, sa loob ng simbahang ito ay mag-umapaw at mag-overflow papunta po sa labas. Doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Maranasan nila, maramdaman nila, or makita nila ang pagmamahalan po natin o pag-iibigan natin bilang mananampalataya. Ano po? So, yung title po muli ng series natin for this month, and I believe this is the last part po ng series na ito for this month, is Committed Life. Ano po? Committed Life, Overflowing in Love. Ano po? Kaya po ito yung verse, overflowing in love. Sinabi po dito ni Apostle Pablo, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Ano po? Ibig sabihin, Paul and his fellow leaders of the church, they have set an example for the church to follow pagdating sa pagmamahal sa kanilang kapwa mananampalataya at sa lahat ng tao. Ano po? So, muli, sana lahat po tayo ay nananalangin ng kagaya nito. And sabi ko nga po, even not just to our fellow believers, but even to those people po na maaring who disagree with us, let us still express yung pagmamahal or i-extend po natin yung pag-ibig sa kanila. Basahin ko lang po mabilis yung Matthew chapter 5 verse 43. Sabi po dito, you have heard the law, that says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies. Si Jesus po nagsasabi nito, no? But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. And tuloy pa po natin sa verse 46 and 47, if you only love those who love you, what reward is there for that? Amen. Even corrupt tax collectors do that much. Mga corrupt pala, nagmamahal din na nagmamahal sa kanila. And if you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Amen. Even pagans do that. Lahat po tayo kayang mahalin yung taong nagmamahal sa atin. Amen. Wala pong kahirap-hirap mahalin yung taong nagmamahal sa atin. Pero there is a challenge to love those people who disagree with us, with our ideals. Yung ating pong pananampalataya, who doesn't agree with our principles and our faith. Napakahirap. Mahirap pong ibigin. Kaya binigyan diin ni Apostol Pablo yung salitang at sa lahat ng tao. Not just to our fellow believers. There is a challenge, pero naniniwala po ako, kaya. Amen. Kaya nating mga mananampalataya na nagmamahal sa Diyos. Amen. Wala po ata nagmamahal sa Diyos dito. Amen. Ayan. So, yun lang po muna, binigyan ko lang po muna ng emphasis do sa part na yun, pagdating po sa ating pagmamahal sa kapwa. Because most of us might have focused too much of our time and our strength sa pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya, pero nakakalimutan na natin na meron pa po palang mga tao sa labas o mga taong hindi natin nakakasama sa loob ng simbahang ito. Minsan nga, tao sa loob, mga kasama po natin sa loob ng tahanan natin. Sinasenya sana po ako magdahan-dahan. Pag ganito po kasing medyo umiinit yung napapabilis po yung pagsasalita ko. So, sige po, slowly. So, kahit po dun sa mga kasama natin sa bahay, minsan hindi po natin sila kasamang maglingkod sa Diyos. Amen. And we have more reason po para i-extend natin yung pagmamahal na nare-receive natin dito. And i-extend natin pagdating natin sa bahay. Pag di po pag-uwi natin ng bahay, galing ka ng simbahan, pag-uwi mo ng bahay, ano ba yan, ang kalat-kalat na naman. Wala man na naghugas ng plato. Parang ako po yun.
even in the simplest, in the simplest form of love, i-extend natin. Huwag po natin ipagdamot yung pag-ibig na ito. Kaya po, napakaganda po kasi, pag-uusapan po natin this morning is yung example na sinet ni Apostol Pablo sa simbahan ng Thessalonica, kung paano po niya minahal. Paano po niya minahal yung simbahan. And this example po ay nag-cause para lumago yung pananampalataya ng mga miyembro ng simbahan. At hindi lang po lumago yung kanilang pananampalataya, lumago at lumawak po ang gawain ng Diyos. Amen. And yun po yung goal natin. Kasi for this year, yung theme natin? It is growing, together and going together. We don't just aim to grow together, but we aim, for us to go together, to go and make disciples. Amen. And praise God. And again po, so in this prayer ni Paul, yung challenge this morning sa message po na ito is matuto po tayong manalangin ng kagaya ni Paul, desiring na mag-umapaw yung pagmamahal sa loob ng simbahan. Amen. Mag-umapaw po dito, hindi lang dito, kundi sa atin mismo, personally, individually, and for this love to overflow sa lahat po ng tao na nakakasama natin, nakakasalamuhan natin sa bawat araw. And dahil po dito sa challenge na ito or sa hamon na ito ng message this morning, basahin po natin yung verse na tuturo po sa atin kung paano nga ba inibig, matutunan natin kung paano nga ba inibig ni Apostol Pablo ang simbahan o ang gawain sa Thessalonica. Sabi po sa 1 Thessalonians or unang Thessalonica, chapter 2, verse 8. Yan. Sabi po dyan, kita yung verse. Sabi po, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Muli, basahin ko lang po. Dahil sa laki, remember, we are trying to learn the example na sinet ni Apostol Pablo pagdating po sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Sabi po dito, sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita. Not just to teach and impart the Word of God, but to offer themselves as well. Sabi niya dito? Kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Sacrificial love. Si Jesus po is the greatest example of sacrificial love. Amen. And ito pong example ni Jesus ay ginaya ni Paul. Di lamang sa mga mahal niya sa buhay, but to the church, even to the church, even sa gawain ng Panginoon, buhay ang ihahandog namin, sabi niya. At ang nakikita ko po dito is hindi lamang sila nangaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang sila namuhay ng puro salita, kundi pati sa gawa. Amen. Pati po sa gawa. Kasi ang naging resulta po ng pagmamahal o ng pag-ibig ni Apostol Pablo sa gawain ng Diyos ay ang paglago po ng pananampalataya ng members of the church. Alam niyo po ba yung sinet na example nila Apostol Pablo, kung babasahin po natin yung simula verse 1 ng Thessalonians hanggang chapter 1 hanggang chapter 3, just for this message, pwede po nating basahin yon pagdating natin sa ating mga bahay. Basahin niyo po, napakaganda. Yung sinet pong example nila Apostol Pablo, is sila ay namuhay na gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. At sa kanila pong pagpapahayag o pangangaral ng salita ng Diyos, sinikap nila na hindi sila maging sakit ng ulo ng kahit na sino man
habang sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sila po ay namuhay, sila po ay nagtrabaho, sila po ay kahit na sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, nagtrabaho sila, nagpagal sila, para hindi sila maging pabigat sa kahit na sino man, hindi sila maging sakit ng ulo ng sino man, habang sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos. And alam niyo po ba na itong example na ito ay ginaya din po ng church ng Thessalonica. And basahin po natin yung chapter 1 verse 7 to 9 ng Thessalonica para makita po natin yung evidence ng sinasabi kong ito. Ano po? Sabi po doon sa verse 7, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Achaia, sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Achaia sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Amen. Ang sarap po pakinggan. That this church became an example. Ano po? Hindi lamang pagdating sa kanilang yung mga tungkol sa katuruan, tungkol sa Diyos, kundi pati po yung kanilang pananampalataya ay na ipapamalita, na balita din sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangang, magsalita pa daw sila tungkol dito. Sunod po, sabi po dito, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ito po yung naging resulta. Amen. Ito po yung naging resulta. And I believe po, in this result, para po magkaroon ng ganitong klaseng result, po yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, yung ating pagsusumikap, then it requires commitment. Commitment. Yan nga po, we are talking about a committed life that is overflowing in love. Assess po natin yung ating mga sarili ngayon. Am I overflowing with love? Or am I overflowing with anger? Or am I overflowing with inis? With yamot? Assess po natin yung ating mga sarili. Are we overflowing with love already? Amen. And I believe we are filled with love, with the love of Jesus. And ang prayer po natin sa umagang ito is for this love to not just be there, for us to not just be filled, but for us to overflow sa pagmamahal. Sa pag-ibig. Ang sinet po na example ni Apostle Paul is to live among the believers and all the people around him overflowing with love. Amen. Namuhay po siya na nag-uumapaw sa pag-ibig. And this is a serious topic po, yung pagmamahal natin sa ating kapwa mananampalataya, sa ating kapwa. At sa tindi po ng pagmamahal ni Pablo sa mga kapatiran, napakaganda po ng example na ito, and I hope and I pray na tayo po bilang members, bilang workers, bilang leaders, ay ma-adapt po natin yung desire na ito. Yung puso po na nagmamalasakit sa yung pagmamahal ay ini-extend po ng maigi. Not just to the fellow believers, Misa po naisip ko, what if mag-share po ng gospel dun sa mga yung mga palaboy or yung mga pakalat-kalat, they are in their right minds. They have families. And may pumasok sa isipan ko, baka masayang lang. And ni-review ko po yung sarili ko. Nakakahiya sa Panginoon kung iisipin kong sayang kapag nag-share ng gospel sa kanila. Because everyone needs to hear the gospel.
And in order for us po to have that compassion, we have to be overflowing with love. Hindi po tayo dapat maging selective dun sa inaabot ng salita ng Panginoon. Sometimes, ganado lang tayo mag-share ng salita ng Panginoon when people agree with us. When people are nodding to every statement that we speak. Nawa po, makita natin yung essence ng message na ito ni Paul in his letter. For that love should overflow sa atin pong mga buhay. Ano po? And as workers, leaders, and members of this church, let us love po. Let us love like Paul did. And love like Jesus did. Ano po? Magkaroon po tayo ng pagmamahal na kagaya nila pagdating po sa gawain ng Panginoon at pagdating po sa lahat ng tao. Ngayon po, hingi tayo ng tulong sa salita ng Diyos. Ano po? Patungkol naman po sa kung paano ba natin ma-achieve po yung ganitong bagay, yung ganitong pagpapangarap, ganitong pagmamahal para sa gawain ng Panginoon. Let's all read 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ano po? Sabi po dito, yung ano po muna, yan. Sabi po dyan, kaya nga, ano po? Palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, ano po? Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao. I repeat po. Let me repeat that. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. You know how how the church of Thessalonica was able to achieve a remarkable growth in their ministry. How Paul was able to set a great example po ng pagmamahal sa gawain ng Diyos at sa lahat ng tao. It is because they received the Word of God as it is truly coming from God Himself. Parang ang hirap po tanggapin ang salita ng Diyos kung ang paniniwala po natin na kapag sinishare ang gospel, pag sinishare po ang salita ng Diyos, kapag pinangangaral po ito, ay sabi lang naman ni Pastor Jager yan, ay sabi lang naman ni Pastor John yan, ay sabi lang naman ni Pastora Mercy yan, ay si ano lang naman nagsabi niyan. Ang hirap po paniwalaan ang salita ng Diyos kung ganun po yung paniniwala natin. Pero kung lubusan po nating pinaniniwalaan na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, hindi po mahirap para sa atin ang sumunod. Amen. Hindi po mahirap sa atin magbigay. Amen. Hindi po mahirap sa atin na maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi po mahirap sumunod kapag pinaniwalaan natin that this word is the word of God. But sometimes, sometimes we fail to see, we fail to acknowledge that the Bible, kapag pinangaral, it is the Word of God. Pero I believe po na tayo, when we listen to the Word of God and in-acknowledge po natin, kinalala natin na ang salita ng Diyos ay salita nga ng Diyos, then, marami po kaming kasama siguro mag-Bible study sa Lawi. Marami siguro kaming kasama mag-Bible study marami siguro kasamang nag-evangelism. Marami siguro pong kasamang nagmi-mission. Marami po siguro nagvo-volunteer. Marami siguro nagsusumikap mag-aral ng instruments. Siguro marami din nagvo-volunteer na sumali kay Kuya Marion para panatiling maganda yung church. Committed life. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, committed life. Hallelujah. A committed life. Loving the ministry.
in loving everyone. Ano po? Pagmamahal sa gawain. Overflowing love. Maging buo po yung pananampalataya natin. I repeat po, ulit-ulitin ko. Maging buo yung pananampalataya natin na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, the Word of God is the Word of God. Hallelujah. Kasi kung hindi po natin paniniwalaan na ito salita ng Diyos, wala po, hindi po tayo lalago bilang mga mananampalataya. Mahihirapan po na lumago ang gawain ng Panginoon. Amen. And lastly po, ito po yung ating conclusion for this morning. And dito po, I just want to elaborate on this. Kasi po, yung prayer po ni Paul, balikan po natin yung 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Yan, dadahan-dahan po ulit ako at medyo na-hyper na naman ang aking dibdib. Ayan, so sabi po dito, may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow just as our love for you overflows. Amen. And sometimes when we hear our pastors or our leaders pray like this, ano po, minsan pag naririnig natin yung pastors natin or leaders natin, prayer leaders, intercession team, minsan when we hear them pray this, parang nararamdaman natin na maybe love is lacking. Nagkukulang na ba ng pagmamahal, Lord? Nagkukulang na ba ng pagmamahal sa church na ito? Hindi po. Actually po, napakaganda kasi yung cause, or Paul is saying this prayer not coming from a negative cause. Ano po, sinasabi niya yung panalangin niya ito hindi dahil sa nagkukulang sa pagmamahal o pag-ibig po ang simbahan ng Thessalonica, but he is saying this prayer because he sees, nakikita niya yung result ng pagmamahalan ng mga mananampalataya. Nakikita niya. And isipin po kaya natin, gaano po kaya kasarap para sa isang pastor ng isang church na manalangin na, Lord, pasaganain mo at pag-umapawin mo pa ang pagmamahal, ang pag-ibig sa simbahang ito. Dahil nakikita ko, Lord, na yung pag-ibig nila sa isa't isa, yung kanilang malasakit sa gawain ng Diyos, ay nagkukos na lumago ang kanilang pananampalataya at lumawak at lumago din ang gawain ng Diyos. Ang sarap siguro sa pakiramdam ng pastor natin, no? Kung ganun yung prayer niya. Lord, kanyaman! Ang sarap. Ang sarap po. Alam niyo, napakasarap na nakikita po na hindi lamang basta, yung paglago ng church, yung pagdami po ng members ng church, that's God's will. Amen. And I believe this prayer po ni Apostle Paul, it is also God's will. Ano po? Sabi po ng Panginoon, di ba? Na for us to love our neighbors as ourselves. And sabi po dito, mag-umapaw pa. Sabi po sa prayer ni Paul, mag-umapaw po yung pagmamahal, yung pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. And growing together, requires us to work together, committing ourselves, to loving one another with the love of the Lord, to achieve the growth that God wants for this church. Amen. Nangangarap po ba tayo para sa simbahang ito? Nangangarap po ba tayo para sa kapwa natin mananampalataya? That is loving each other. Sabi po doon, ang pagmamahal natin sa isa't isa. Nangangarap ba tayo para sa isa't isa? Mangarap tayo para sa isa't isa. When we see one succeeding, let us celebrate with them. Amen. Mangarap po tayo para sa isa't isa. At mangarap po tayong lahat para sa gawain ng Panginoon. Ano po?
Nawa po, ma-adapt natin yung pagmamahal sa gawain ng Diyos, kagaya kung paano minahal ni Apostol Pablo ang gawain sa Thessalonica. This is just an example at napakarami pa po, actually, napakarami pang example sa Bible at kagaya po nitong kwento, na marami pa po tayong pwedeng matutunan. Ano po? Let us continue to commit ourselves, ano po? To loving each other, loving one another, and everyone around us. Mangarap po tayo para sa simbahang ito. Mangarap po tayo para sa ating kapwa. Mangarap po tayo sa gawain ng mga pastors natin, mga workers po natin, yung worship team para po sa ating production team. May creative team pa ba? Meron pa. Creative me pa rin ba yon? Creative team of two. So, nawa po, I believe we are all blessed with different talents, ano po, with amazing talents, our artistic talents, yung musical talents, or ministry, ano po, yung paglilingkod sa Panginoon. Nawa po, let us grow together and go together and make disciples. Amen. So tayo po yung manalangin sa umaga. Para lang po sa word. Father God, we thank you and we bless your name for the life of Paul, Panginoon, na you have used his life, Panginoon, to set an example kung paano po ba namin mahalin ang gawain mo, O Diyos. Kung paano ba namin mahalin ang isa't isa bilang mga mananampalataya at paano po din namin, God, mag-overflow sa buhay namin yung pagmamahal, not just to our fellow believers, but even to those, Panginoon, who disagree with us, to those who persecute us, Panginoon. And i-extend namin yung pagmamahal sa kanila at makita nila ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos. God, salamat. Thank you for this message, Panginoon. And thank you for being with us, God, as we listen to your word. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba dahil sa iyo lamang ito nararapat, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.